Tumagilid at nagpaikot-ikot ang SUV na yan sa bahagi ng EDSA Oliveros Drive. Natamaan nito ang 2 motorsiklo at isang taxi. Di na nahagip sa CCTV pero unang nasalpok ng SUV ang isang pickup. Nasawi ang isa sa mga sakay ng SUV. 7 naman ang nasugatan kabilang ang mga nadamay ng motorista. Iniimbestigahan ng QCPD kung nakainom ang SUV driver na nagpapagaling pa sa ospital. Dahil sa pag-aresto sa maling tao, tanggal sa pwesto ang 3 pulis ng San Rafael, Bulacan Municipal Station, pati na ang kanilang hepe. Pero iniimbestigahan din kung simpleng kaso lang ba ito ng mistaken identity at hindi modus. May report si Ian Cruz. Paglapit ng negosyanteng iyan at kanyang katrabaho sa nakaparada niyang sasakyan sa Baliwag, Bulacan, ilang lalaki ang lumapit sa kanila hanggang sa pwersahan siyang isinakay sa katabing kotse. Chinek niya lang noon ang kanyang sasakyan matapos may nakapagsabing nabangga umano ito. Ang mga lumapit sa kanya, mga pulis pala. Pumalag ang negosyante at humingi ng tulong kaya napigilan ng mga tauhan ng resto ang pagsama sa kanya. Reklamo niya sa police station. Sisilbihan sana siya ng warrant ng mga pulis pero wala silang maipakita. Yun pala, mali ang operasyon. Napagkamalan lang daw siya ng 3 pulis ng San Rafael Municipal Police Station ng Bulacan. Ayon sa PNP, meron talagang aarestuhin ang mga pulis pero hindi pa nila masabi sa ngayon kung sino at ano ang kaso. Sibak na sa pwesto ang 3 pulis, pati ang kanilang hepe dahil sa command responsibility. Wala pa silang pahayag. They are now in hot water. They've been relieved of their posts. They were assigned to regional holding unit and facing administrative and criminal cases. Dagdag ng PNP, di nasunod ang tamang police operational procedure. Hindi nakipag-ugnayan ang mga pulis San Rafael sa Baliwag Police. Nagkamali po sila ng hinuhuli. And to compound that ay hindi po nila inireport yung nangyari na yan na nagkaroon po ng, di ba nagkaroon po ng konting commotion, hindi po nila inireport. They only reported it nung medyo nag-viral na after 12 hours. Iimbestigahan din ang posibilidad na makabahagi ng modus ang ginawa ng mga pulis San Rafael at hindi mistaken identity. It will be part of the investigation, no? Continuing investigation naman even after filing of case. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na sa biktima ang National Police Commission para sa posibleng pagsasampa ng reklamo. Ian Cruz, GMA News. Big-time oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. 3 piso hanggang 4 na piso ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina, hanggang 11 piso naman sa diesel. Aabot naman sa 12 piso ang dagdag sa kerosene. Ayon yan sa Energy Department at sa Energy Oil Industry Management Bureau batay sa 4 na araw na trading. Samantala, umalma ang Pilipinas sa AI-generated video ng isang pahayagan ng China kung saan ikinumpara ang mga Pinoy sa unggoy. May report si Rafi Tima. Out on the open sea, someone had put together the world's most wobbly karaoke stage. Go on! Kapansin-pansin ang suot ng unggoy sa AI-generated animation na ito. Nakabarong at may salakot. Go on! Start singing! Ang nagdidikta sa unggoy nakasuot ng suit na may nakasulat na USA at Japan. We attempt to bypass China and initiate the so-called maritime delimitation. Pagkakanta ng unggoy, ganito ang sinabi sa kanya. Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics! At matapos ipakita ang kodigo niyang papel na may nakasulat na South China Sea Arbitration Award, Wait! This wasn't in the script! ang unggoy winater cannon at tuminapon sa dagat. Kinausap siya ng balyena dahil sa basurang papel. Or litter that too. Ang video na yan nakapost sa social media page ng China Daily, isang state-owned na English newspaper sa China. Inalmahan agad yan ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Sa isang post, sinabi niyang huwag payagan na gawing unggoy ang mga Pilipino.
Ayon kay Tariela, isinabay ang pag-upload sa video sa ika-10 anibersaryo ng UN arbitral ruling na pabor sa Pilipinas kontra China. Talamak na racism anyang ipinapakita sa cartoon. Ang pagkakaintindi ko dito, ang baba ng tingin ng Chinese government sa atin. And para sa akin, ang ikumpara, ang physical features natin as unggoy is napaka-racist. No? Walang puwang na ito sa ugnayan natin ngayon sa modernong panahon. Panawagan ni Tariela, kundinahin ito ng lahat ng Pilipino. Kabilang ang ilang senador na hiling na mag-sorry siya noon sa China dahil sa ginamit niyang caricature ni Chinese President Xi Jinping. I'm hoping that they're also going to ask the Chinese government to apologize to the Filipino people sa pambababoy nila sa ating pagiging Pilipino. Para naman kay Defense Secretary Gilberto Chodoro, pagpapakita ng kawalan ng moralidad at talino ng anyay propaganda machine ng China ang pangungutya sa 26th Arbitral Award at ang anyay glorification ng video sa karahasan laban sa mga Pilipino at mga sundalo nito. Panawagan naman sa China ni National Security Council Secretary Eduardo Oban Jr. iwasan ang paggamit ng anyay state-sponsored propaganda para mangmaliit ng sinumang tao. Para naman kay Attorney J. Batong Bakal ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, insecure ang China na makita ng buong mundo na Pilipinas ang anyay nasa tama. Kaya naman po kasi sila kumbaga nagpapalakas ng kanilang mga taktika na ganito. Palagay ko kasi nakikita nila na una hindi nga tayo tinatalaban ng mga estilo nila. No? Style nila bulok kasi. Ang Department of Foreign Affairs naghahaya na ng diplomatic protest para kondinahin ang kartunaan nila'y demeaning, dehumanizing at racist depiction ng mga Pilipino. Sumulat na rin ang Philippine Embassy sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily para agad na tanggalin ang anila'y offensive material. Wala pang tugon sa issue ang Chinese Embassy. Rafi Tima, GMA News. Naaktuhang naliligo sa hindi niya bahay ang isang lalaki sa Tarlac City. May report si CJ Turida. Ba't ka nakaubad? Naabutan ng pulisya ang lalaking iyan na walang saplot habang naliligo sa isang bahay sa Barangay San Vicente, Tarlac City. Pero ang lalaki, hindi naman sa bahay nakatira. Ikinabulabog iyan ng mga may-ari ng bahay na agad nagpasaklolo sa mga autoridad. Hindi po nila napansin. Nakita na po nila sa loob ng banyo kaya humingi po ng assistance yung may bahay sa barangay at sa PNP, ma'am. Wala raw tinangay na gamit ang lalaki. Base sa investigasyon ng pulisya, posibleng may problema ito sa pag-iisip na siya ring sinasabi ng ilang nakakakilala sa kanya. Hindi na hinabla ng may-ari ng bahay ang lalaki. Pero kinabukasan, nasa kote siya ng ireklamong nanghipo umano ng menor de edad na babaeng estudyante. Bali may sinundan po siya mga estudyante, ma'am, na naglalakad pa uwi po. Mga ilang minuto po, ma'am. Binilisan po ng mga estudyante naglalakad. Tapos nandun na po siya sa bahay. Niyakap po siya mahigpit tapos hinawakan po yung buttocks niya po. Hawak na ng Tarlac City Police ang lalaki na nahaharap ngayon sa reklamo. Wala pa siyang pahayag maging ang kanyang mga kaanak. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, GMA News. Isang grade 10 student ang pinagbubugbog ng dalawa nitong kamag-aral sa loob mismo ng kanilang classroom sa Bacolod City. Nagtamo siya ng bukol sa ulo at sugat sa braso. Sabi ng biktima sa pulisya, kinagat pa raw siya sa braso ng isa sa mga kaeskwela na nambugbog. Ayon sa pulisya, nagugat ang insidente ng kantsawan daw ng biktima ang ilang kaklaseng babae. Inaalam pa kung may mas malalim pang dahilan dyan. Iniimbestigahan na raw ito ng DepEd Division ng Bacolod City. Tumangging namang magbigay ng pahayag ang eskwelahan pati ang mga magulang ng mga sangkot na estudyante. Nasagip ng mga otoridad ang 3 batang inabandona sa isang paupahang bahay sa Pililla, Rizal. 2 araw na umano sa bahay ang magkakapatid na edad 8, 6 at 8 buwang sanggol. May kapansanan ng 6-year-old na bata. Kapitbahay lang daw nila ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Kwento ng 8-year-old, tulog sila nang umalis sa kanilang mga magulang na patuloy pang hinahanap ng mga otoridad. Nasa barangay na ang 3 sa pangangalaga ng municipal social worker. Kasama na rin nila ngayon ang 14-year-old nilang kuya na naglayas dahil sinasaktan daw ng ama. Nakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development para madala sa Residential Care Center ang magkakapatid. Sumuko sa pulisya ang isa pang suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter kaninang umaga.
Tinukoy siya ng pulisya bilang si alias Ede na nagsilbi umanong lookout at kasama rin sa mga nanloob umano sa bahay ni Carpenter sa Negros Oriental. Sa kanyang pagsuko, nilinaw ng pulisya na hindi lang 4 kundi 5 ang sangkot sa krimen. Nauna nang naaresto kahapon ang 3 suspect. Isa ang pinaghahanap pa. Nagsorry ang vlogger na nasa viral video na nananakit sa aso sa Kawayan, Negros Occidental. Ayon sa 18 anyos na lalaki, hindi daw niya alam na mali ang kanyang ginawa sa kagustuhang kumita sa social media. Plano siyang isailalim ng lokal na pamahalaan sa community service. Magpupulong daw ang animal rights group at LGU para sa isasampang reklamo laban sa vlogger. Isasailalim naman sa medical check-up ang aso na sinagip kasama ang iba pang alaga ng vlogger. Nagdadalamhati ang isang ama sa Quezon City na nawala ng 3 anak sa isang iglap. Nakuryente ang isa sa kanila sa sampayang grounded pala at nadamay ang 2 kapatid na nagtangkang sumaklolo. Para di maulit ang katulad na insidente, narito ang tip talk sa report ni Katrina Son. Mabigat sa isang magulang na mamatayan ng anak. Paano pa kung 3 anak ang bawiin sa isang iglap? Ito ngayon ang pinagluluksa ng isang ama sa Quezon City. Habang nasa trabaho kasi siya, nakuryente ang mga anak niya sa kanilang inuupahang bahay nitong Biyernes. Batay sa investigasyon, nadikit ang biktimang edad 15 sa bakal na sampayan na posibleng grounded. Sumaklolo sa kanya ang kuyang edad 19 at kapatid na edad 12. Pero nadamay sila at nakuryente rin. Ang pang-4 na kapatid na-ground noong nadikit sa bintana, kaya hindi nakahawak sa 3. Humingi siya ng saklolo para sa 3 kapatid, pero namatay sila sa ospital. Nakakordon na ang apartment. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung may kapabayaan sa panig ng landlord. Sinusubukan pa ng GMA News na makuna ng panig ang may-ari ng apartment. 60% ng katawan ng tao ay binubuo ng tubig na isang conductor o dinadaluyan ng kuryente. Kaya delikado kung hahawakan o madidikit sa taong nakukuryente. Naging part po siya nung circuit nung hinawakan niya yung victim. Napaka-importante rin na sa family na didiscuss din ang simpleng emergency response. Ayon sa eksperto, kapag may nakukuryente, pinakamahalagang gawin muna ay hanapin ang source ng kuryente at patayin ito. Halimbawa, ang circuit breaker. Kung imposible naman itong gawin, maaring gumamit ng mahabang bagay para maalis ang biktima sa source. Pero huwag iyong basa, huwag din ang mga bakal at iba pang conductor. Gumamit ng mga bagay na tuyo at insulator o hindi tinatablan ng kuryente, gaya ng kahoy, plastic at kawayan. Yung rubber gloves na ginagamit panlaba, kung sa bahay lang naman, ayun talaga walang kadaloy-daloy ang kuryente doon kasi insulated gloves yun. Dapat insulated din yung iyong sole, yung paa mo. Basta anything that is will come in contact with the person electrocuted, dapat insulated. Kapag ligtas na ang lugar, agad tawagan ang mga emergency responder. Malaking bagay rin ayon sa eksperto kung may sapat na kalaman sa first aid o emergency response kung walang malay o hindi humihinga ang biktima. Pwede kasing magsagawa ng CPR habang naghihintay ng rescuer. Payo rin ng eksperto sa mga residente. Regular na ipasuri ang circuit breaker, mga linya ng kuryente at mga appliance at gadgets sa bahay para ma-check kung grounded ang mga ito. Sa mga residential naman, we could do it annually na i-check natin. Pwede rin mag-cause kasi ng sunog yan. Yung mga ganyang tumatakas na electricity. Katrina Son, GMA News. Mas mataas na revenue at earnings ang iniulat ng GMA Network noong 2025, ang ika-75 anibersaryo ng network habang patuloy na namamayagpag Mapa TV, radio, film at digital platform. Ito ang ibinalita ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. sa annual stockholders meeting kanina. We retained our position as the dominant TV broadcast network in the country once again. The year 2025 was a milestone year as the network marked its 75th anniversary, celebrating decades of service to millions of Filipinos across generations while braving challenges and change.
Nitong 2025, tumaas ng 3% ang net consolidated revenue at nagtala ng 6.39% increase sa consolidated net income na naging 2.197 billion pesos. Noong 2025, nanguna ang GMA sa People Ratings at People Audience Shares sa Nielsen National Urban Television Audience Measurement o NUTAM. Maging sa Total Philippines Ratings, Philippine National Television Audience Measurement o FinTam. 27 sa 30 top programs ng 2025 NUTAM at FinTam People Ratings ay mula sa GMA sa pangunguna ng kapuso mo Jessica Soho. 18 sa 25 top news, public affairs and public service programs ang mula sa GMA. Sa pangunguna pa rin ng kapuso mo Jessica Soho, 24 oras at 24 oras weekend. Nangunguna rin ang GMA Radio Group. Number 1 sa Mega Manila ang Super Radio DCBB at DWLS-FM. Nanguna rin ang mga local radio stations. Binida rin ni Duavit ang patuloy na pagpapalawak at pagpapalakas ng digital presence ng GMA. Sa buong 2025, nanguna ang GMA sa lahat ng media at entertainment company sa Southeast Asia at sa Pilipinas base sa Tubular Labs Leaderboard, bata ito sa aggregate views sa iba't ibang social media platforms. Dahil sa double-digit growth sa iba't ibang major social media platforms ng GMA, pati ang malakas na performance ng GMAnetwork.com at GMA News Online, nagkaroon ng 13% increase sa online digital advertising revenues ang GMA. Patuloy rin ang pagpapalakas ng GMA ng pagpoproduce ng pelikula sa pamamagitan ng GMA Pictures. Inihalal din sa stockholders meeting ang dalawang bagong independent directors sa GMA Network Board, sina retired Supreme Court Chief Justice Reynato S. Puno at isa sa mga pinagkakatiwalaang investment banking executives na si Enrico S. Cruz. Nagpasalamat si Duavit sa shareholders, advertisers, partners at kapuso audience sa patuloy nilang pagsuporta sa GMA. Through and because of you, GMA will remain steadfast in its commitment to serbisyong totoo and to remaining forever one with the Filipino. Bernadette Reyes, GMA News. Patuloy na dinarayo ng mga turista ang breathtaking Batanes dahil sa natatangin nitong tanawin. Pero higit pa sa luntiang burol at asul na karagatan ay mga taong nagpapakilala sa ating kultura. G tayo dyan sa report na ito. Sa pinakahilagang dulo ng Pilipinas, matatagpuan ang mga isla na tila ba hiwalay sa ingay ng mundo. Ito ang Batanes. Tahanan ng mga Ivatan at isa sa mga pinaka-pinapangarap na destinasyon hindi lamang ng mga banyaga kundi mga lokal na turista. Ang proud Ivatan na si Floyd nais ipakilala hindi lamang ang ganda ng kanilang probinsya kundi pati ang mga tao rito. Nung nag-start ako mag-upload ng videos, maraming tao hindi nakakalam na kung saan yung Batanes. So parang mas nainganyo ako ipakita kung ano bang meron sa Batanes. Also, kung ano bang klaseng mga tao ang meron sa Batanes. At kung hanap mo yung mga tanawing hindi dapat palampasin, nariyan ang Rakua Payaman o mas kilalang Parboro Hills. Mga lunti ang burol na nakakatagpo ng asul na karagatan. Mula rito, maaring libuti ng bayan ng Basco sakay ng bisikleta. Isa sa mga pinakamagandang paraan para damhin ang mabagal na takbo ng buhay sa isla. Last stop ang Basco Lighthouse, isang makasaysayang palatandaan sa lalawigan at isa rin sa pinakamagandang spot for sunset view. Tawid east na tayo sa Sabtang Island kung saan sasalubungin ka ng isa sa mga pinakamagandang dalampasigan ng probinsya, ang Morong Beach. Kilala ito sa malinaw na tubig at puting buhangin. Dito rin makikita ang sikat na Stone Arch. Ang isla ng Batanes ay hindi lamang kwento ng angkin nitong ganda. Salamin din ito ng kulturang Pilipino na matagal nang pinagyayaman ng mga Ivatan. Kilala namin kung sino kami. Mga proud Ivatan kami. Bilang Ivatan, Pilipino kami. Hindi namin siya kinikasyon sa sarili namin. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.